mukhang laglag na po talaga o pagtatangka na. Medyo ano, medyo alanganin tayo na sabihin, nilaglag na siya sa salitaan, pero pagdating po sa gawa, mukhang hindi pa rin po gano'n. Ayan. Yan po mga pag-uusapan natin, yan lang, mahaba-haba na yan at iba pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka naman. Dito naman sa TikTok, i-follow nyo lang po ang inyong lingkod. Yan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang, yun na nga. Pindot na. Teka lang. Meron tayo, naka-jacket tayo. Hindi naman tayo nakabukas ng hair. Okay, isa-isahin na po natin mga kapatid, no? Likes lang po pagpasok, likes lang po. Kayo naman diyan sa TikTok ay mag-ano lang kayo. Tap-tap lang, magregalo kayo kung gusto niyo magregalo, tap-tap lang po tayo. Ayan, unahin na po natin ito, no? Ito pong katanungan ni Pangulong Marcos. Sanay na raw po siya sa mga fake news. Ibig sabihin, sa tagal niya po na naging presidente na, nasanay na raw po siya sa fake news. Ang problema, Mr. President, dapat nilulutas mo mga problema. Huwag mo lang kaming sanayin, huwag ka lang ding masanay sa mga problema. Dati na raw may fake news, sanay na raw siya. Pero ang tanong niya kay Saldico, ba't ka nagtatago sa malayo? For it to mean something, umuwi siya dito. Kung meron siyang gustong sabihin, sabihin niya, come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Tama rin naman si Mr. President doon. Pero ito pong susunod na sa sinabi ni Mr. President, dito po ako muntik nang matumba sa aking kinaupuan. Ang sabi niya, bakit ka nagtatago? Bakit ka nasa malayo? Umuwi ka rito sa Pilipinas, Saldico. Dito mo ako akusahan. Bakit ka nagtatago? Eto pinakamalupit, kapit po kayo baka malaglag kayo sa kinaupuan nyo. Ang sabi po ni Mr. President, bakit kayo, bakit ka nagtatago? Ako nga hindi nagtatago. Mr. President naman, syempre President. Bakit ka naman magtatago kung Hindi ko alam kung nagpapatawa lang po si Mr. President o seryoso siya, no? Ako nga raw, sabi ni Mr. President, ako nga hindi nagtatago. Huwag ka rin daw magtago, Saldi. Mr. President, ilapit mo nga yung ulo mo at medyo aayusin lang natin yung buhok nyo ng konti. Bakit ka raw nagtatago? Siya nga hindi nagtatago. Tanong ko naman sa iyo, Mr. President. Bakit ka naman magtatago? Presidente ka ng Pilipinas. Kung magtago ka, di iba na presidente. Kung talaga, Mr. President. Pinagloloko nyo naman kami. Okay, punta po tayo sa iba pa pong balita. Ito, tinatanong nyo, Mr. President, no? Ito po ang sagot ni Saldico. Hindi ako makauwi dahil sa malaking banta sa buhay ko. Kita. Iyon naman pala. Bakit sa buhay? Tuloy natin. Ngayon naman, meron kaming natanggap na balita na papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas para mailibing ako kasama ang katotohanan. Kahit saan man ako pumunta. Hindi. Yan po, nasagot na kayo, Mr. President. Hindi kaya pala siya hindi umuwi dahil may malaking banta sa kanyang buhay. Ikaw talaga, Mr. President. Pinag-ano mo naman kami. Ito po, ang pinakamatindi sa lahat. Nako, ito si akala natin na may kaso na, no? Pinakakasuhan na to si Martin Romualdez.
Ito po ang sabi ng ICI. This referral is issued. Ni-refer po yung kaso ni Martin Romualdez. Ni-refer na po to sa ombudsman. At sabi po ng ICI, this referral is issued without any findings or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. Antindi. So ibinigay po, no? Ibinigay po ng ICI, ibinigay ng ICI yun pong nirefer po si Romualdez at sinabi po ng ICI na no conclusion of guilt. Pinawalang sala po ng ICI itong si Martin Romualdez. Alam nyo, takantaka ko sa inyo ICI, ano ba talaga kayo? Ilinaw lang natin. Kayo ba ay korte? Anong karapatan ninyo na ipawalang sala itong si Martin? Wala po kayong karapatan. Ang karapatan nyo po, may akusasyon kay Martin. Ang dapat nyo pong ginagawa, papatunayan nyo. Maghanap po kayo po maghanap ng ebidensya, kaya nga kayo itinatag, di ba? Independent, ano ba yung ICI? Ano na nga ba yung ICI? Kaya po kayo tinatag ng pamahalaan para makatulong kayo dito po sa pag-iimbestiga sa mga inaakusahan na involved po dyan sa flood control project. Ang bilis nyo namang sumuko kay Martin. Ang bilis naman. Ilang buwan pa lang pagkakatatag nyo, pinasa nyo na kagad sa ombudsman at sinabi nyo hindi nyo nakitaan ng guilt, no? Not guilty. Ano po ba kayo? Hindi naman kayo korte para magsabi na hindi guilty si Martin. Masyado naman kayong halata. Halatang halata naman yung pagkakatatag nyo. Kukontrahin nyo po yung amo nyo ngayon. Samantalang, kaya dalawa po no? Dalawa po yung nagaganap. Sa isang banda, pinalalabas ng BBM administration na wala silang sinasanto, walang kamakamag-anak, walang kaibigan, no? Walang kapakapatid. Pero pagdating po kay Martin Romualdez, not guilty na, hindi pa naiimbestigahan. Anak ng tinapay, Voice of Truth, ikaw na lang boss magdemanda kay Martin. Ipasa mo sa ICI boss. Alam mo, sino ka ba? Anong ba pangalan nito? Voice of Truth. Alam mo, Voice of Truth, hindi ako uto-uto. Una, hindi ako uto-uto. Ikalawa, vlogger ako. I'm just a vlogger, boy. Ako po, nakakatulong po ako. Sa tingin ko, nakakatulong ako sa... Huwag kang paulit-ulit. Huwag kayong paulit-ulit. Ang dami nyo sinasabi, isa lang, marami pong gustong mag-comment. Huwag po kayong isang beses lang po. Pag nakita ko pa kayo na paulit-ulit, tatanggalin ko na kayo. Okay. Alam nyo po, sa mga hindi po nakakaalam, maliit lang po ang kinikita namin mga vlogger. No? Magandang lalaki lang. Magandang lalaki lang po ako. Magastos po ang pagdedemanda. Hindi nyo ba alam yun? At saka mga nagdedemanda lang po, yung may mga personal na kaalaman. Pucha, katulad ninyo, pareho lang naman tayong nakikibalita lang sa mga balita. Tapos sasabihin nyo magdemanda ako. Bigyan nyo ko ng mga 100 million, kahit sino idedemanda ko. Wala po tayong budget. Hindi nyo ba naintindihan yung kalaban nyo? Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. Bilyon-bilyon pinag-uusapan. Katkong pa lang yun. Hindi pa yun yung buong kayamanan nila. Kaya yung mga ganyang mga argumento, yung mga argumentong ganyan, walang katuturan yan.
na nagbablog lang kami. Sasabihin nyo na, di ikaw na magdemanda. Di ayoko nga. Wala po kaming kakayahan. Ngayon, kung bibigyan mo ko ng at least 100 million, putya, didemanda natin yan. Kaso wala naman tayo nun eh. Putya. Baka akala nyo, pipitsugin yung mga abogado niyan. Naintindihan nyo? Huwag kayong tira ng tira. Okay, balik po tayo. Sabi po ng ICI, no conclusion of guilt. Pero bahala na raw yung ombudsman. Tignan nyo, ombudsman, kayo na bahalang mag-imbestiga dyan kay Martin. Wala rin pala kayong silbi talaga. Yung ICI talaga, pinatunayan nyo lang po na wala talaga kayong silbi. Nag-aaksaya lang po kami ng milyon-milyon budget ninyo. Kasi kayo nga yun eh. 'Di ba? Kaya po kayo tinatag, hindi po para lumapit sa inyo yung ng kusa, yung mga iniimbestigahan nyo. Para lumapit sa inyo ng kusa yung mga ebidensya. Kayo po tinatag para makalutas ng kaso. Kung wala po kayong malulutas, para saan po pa po kayo dyan? Buwagin na po yan nang hindi na po makapangatuwiran si Lacson na hindi sila nag-iimbestiga. Hayaan nyo na po yung Blue Ribbon Committee mag-imbestiga. Wala naman pala kayong balak imbestigahan. Wala raw sila nakita kay Martin Romualdez. Paano may makikita kayo? Una, yung unang pagkikita, nakipag-utuan kayo. Yung pangalawa, hindi na kayo sinipot. Wala naman kayong pangil para pilitin si Martin Romualdez na sumipot sa inyo. Ibig sabihin, wala pala talaga kayong kapangyarihan para mag-imbestiga. Unlike pag ang NBI o DOJ o Ombudsman, pwede po silang isabpina. At sila po ay makakasuhan o mawawaran kung hindi po sila dadalo. Lalo na po yung Senate investigation. Biruin nyo po, nakabinbin na po ng matagal. Wala na pong nag-iimbestiga. Yung ICI, ang investigasyon nila, not guilty si Martin. Anak ng tinapay na investigasyon yan. Matatanda na lang talaga ang DDS. Kayo, uhugin na lang pala ang BBM. Kami po kasi, alam niyo po kung bakit matatanda po, mga karamihan po na matatanda ay mga Duterte supporters. Kasi po, kami ay hindi basta-basta nauuto. Kami po ay full of wisdom. Kayong mga uhugin, madali kayo kasing utuin. Yan. 'Di ba? Nang kung sino-sino. Yung mga minor de edad, nakikita nyo naman, sila yung nang babat ng bato ng mga pillbox doon sa, at saka molotov bomb doon sa Mindiola. Uto-uto kasi kayong mga uhugin eh. Kaming mga sinasabi nyong matatanda, full of wisdom na kami. Hindi na po kami nauuto basta-basta. Alam na po namin ang kasaysayan. Kayong mga walang kamuwang-muwang, mga mutaing tekolero. Mga mutaing. Ang alam lang sa TikTok sumayaw-sayaw ng mga nagyuyug-yugan. Wala talaga kaming mahihita sa inyo. Kailan po naging argumento yung matatanda na? Kailan naging argumento yung matatanda na kami? Puta argumento po, hindi po patandaan, bata kami, matanda na kayo. Utot nyo. Ang argumento, nagbibigay ako rito, magbato ka ng argumento, hindi yung matatanda na kasi kayo. Kayo, uhugin pa. Di pareho lang yun. Mga tukmul. Kala nyo ba hindi kami proud sa edad namin? Sa mga nakikiangkas po, na ang tangi nilang ibinabato sa amin ay matatanda na kami. Ano sa tingin nyo, ilang taon po yung presidente ng Amerika?
Senior citizen. Ilang taon na po yung presidente po ng China? Senior citizen din. Ibig sabihin, ang dalawang pinakamakapangyarihan na tao sa buong mundo, yung presidente ng USA at presidente ng China, ay senior citizen. Aba, yan pala. Yan palang ibig sabihin, no? Ang matatanda pala ay walang silbi. Bakit sila ang pinakamakapangyarihan tao sa Pilipinas? Ituloy pa natin. Prime Minister po ng Israel, ilang taon na po? Senior citizen na rin. Prime Minister po ng Russia, senior citizen na rin. Aba, lahat pala ng mga pinaka makapangyarihang tao, panay senior citizen. Bakit yung kina-question yung pagiging matanda? Oh, mga utu-utu lang po, mutain at mga tikolero ang mga yung mga nagbubutas po ng saging, at may meron po kayong kinakalikot dyan sa butas ng saging. Yan lang po ang nag-iisip na ang matatanda ay anong tawag doon? Liability. Ang mga pinakamakapangyarihan tao sa buong mundo ay panay senior citizen. Mga tukmol. Baka sabihin nyo, yung pinakamayayaman. Hindi nyo ba alam na anong pangalan nun? Si Microsoft. Isa sa mga pinakamayaman na tao, si Bill Gates. Sino pa? Si Jeff Bezos. Si Mark Zuckerberg lang hindi senior citizen dun sa mga bilyonaryo, mga multi-billionaire. Ibig mo sabihin ba dong yung mga multi-billionaire, panay mga may edad na? Opo. Diba? Ay, katututbrush ko lang si 30. Katututbrush ko lang. Ini-imagine mo ba ako na, tindi naman. Alam mo, si 30, amuin mo daliri mo muna. Amuin mo muna daliri mo. Anak ng tinapay naman, no? Pati ba naman ako, pinagnanasahan nyo pa? Wag naman ganun. Ang dami na po nagnanasa sa akin ng mga Daisy. Pati ba naman kayong mga mutain, mga tikolero, nagnanasa pa rin sa akin? Wag naman. Pan-Daisy lang ako. Daisy Senta, Daisy Tenta. Hayaan nyo na yung mga Daisy sa akin. Pati ba naman kayong mga Bakit mo naman ako pinagtututbrush? Maaga pa. Para ako ay iyong gamitan ng iyong malulupit na imahinasyon. Si Elon Musk, pinakamayaman tao. 50 na rin. Sasabihin nyo, matanda na. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Wala raw sa topic. Sinasagot lang po natin yung mga tikolerong katulad mo. Okay, punta na po tayo. Punta na po tayo sa ano ba yung sinasabi natin. Ayan ICI exclusive. Nakuha ng GMA Integrated News Research ang ilan sa mga Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN ni na dating District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez at dating Assistant Engineer JP Mendoza. Ayan, yung mga taga Bulacan po. Pero lang, tanong lang po mga kapatid, napakatagal na po natin, halos kilala na po natin. Kilala na po natin si Alcantara, si Bryce Hernandez, si JP Mendoza. Kilala na po natin si Bernardo na mga panay taga Bulacan. Bulacan. At ang usap-usapan po ang mga unang makakasuhan, ang mga unang makakasuhan ay ang mga taga Bulacan. Bulacan. Bakit po nangyari na una pong nakasuhan yung may mga kaugnayan kay Saldico? Yung mga una pong nadakip ay yung mga may kaugnayan kay Saldico. Ang tanong, bakit?
Bakit? Bakit ninyo tinatanong? Yung mga bata, takanta eh. Ha? Ha? Hindi siya nagalit dahil sinabihan natin matanda? Mukha pala tayong engot talaga. Opo, wala pa kayong kamuwang-muwang. Huwag niyo pong subukan. Masisira ang buhay niyo sa druga. Okay. Pag-usapan. Yung mga taga-YouTube, cool lang kayo. Araw-araw naman tayo magkakasama. Masyado naman kayong seloso. Minsan ko lang pinapansin yung mga taga-TikTok eh. Okay, pag-usapan natin, no? Alam niyo po, yan ang question ko eh. Matagal na po nating kilala. Nakita nga natin kung paano mangopya. May idea na tayo kay Alcantara, bakit naging ganyan eh. Eh di ba yun? Naalala niyo yung si Gutesa si Gutesa po punta ng Blue Ribbon Committee. Habang binabasa ni Gutesa yung kanyang sinumpaang salaysay. Ang tindi ni Alcantara, talagang kung manilip, ganun na lang eh. Parang sanay na sanay sa kopyahan si Alcantara eh. Ang tanong, ano pong nangyari? Bakit po wala pa po silang kaso, naunahan pa po eh. Ganun talaga, kinakailangan unahin si Saldico dahil maraming naniwala kay Saldico eh. Maraming pagbubulgar ni Saldico na pinaniwalaan ng tao. Okay, ano pa ba? Eto po. Bernardo turned to church for confession following alleged sheltering by big personality. Ayun pala. Kaya pala nagtapat itong si Bernardo dahil ngayon po sa kasalukuyan, siya po ay nasa pangangalaga ng simbahang partikular, simbahang Katoliko. Yan, maraming salamat po sa mga simbahang Katoliko sa pangangalaga ninyo. Kaya pala biglang nagbago si Bernardo at kumanta pa ng mas malalaking personalidad. Yung mas malaking personalidad. Yan. Mga maikli pa lang yan. Eto, napakaganda po. Eto na, nakita ko na yung sinabi ni Leni Robredo. Di ba umaangal kamakailan? Si Leni Robredo po medyo umaasta na po kasi malapit na po yung 2028 eh. Hindi po, ang nangyayari po kasi ngayon, nasosolo. Sinosolo ni Risa Hontiveros, Our Lady of Insertion. Ito pong pinopromote na ni Risa Hontiveros na siya po ang magiging pambato, no, nito pong mga dilawan kakamping pagdating po ng 2028 election. Kaya po yung mga Makalini, yung mga Makaleni Robredo, ayan po, ay medyo sinabihan na po si Leni na medyo magpakitang gilas ka naman. Kasi kung si Risa Hontiveros sa makakalaban ni BP Sara Duterte, lalamunin ng buhay yan. Samantalang itong kanilang inang Leni, kailangan lang magpakitang gilas. Eto po, lumabas na po si Nanay Leni. At ang sabi po ni Nanay Leni, dito po sa pagtugon niya sa droga, dito po sa tagasan na nga to, Naga City. Ayan, Naga Mayor Leni Robredo, mas lumala nga dahil sa tokhang ang problema sa droga sa Naga. Lumalayan nung panahon nila. Alam niyo po, may karanasan na po tayo sa mga pinuno po na wala pong ginawa kundi manisi ng dating administrasyon. Palpak po ang pamumuno niyan, no? Ibig sabihin, wala pong kakayahan yan na mamuno sa Pilipinas.
Yung Naga City lang po yan. In fact, hindi po yan, kumbaga, hindi po yan kasama sa mga importanteng siyudad. Pasensya na yung mga taga-Naga. Hindi po ibig sabihin na hindi kayo importante. Ibig ko sabihin, hindi sila top 10 city of the Philippines. Di ba? Ngayon, itong si Leni Robredo, gusto niyang maging city mayor, may sinusundan malamang siya. Di ba? Gusto niyang magpakitang gilas katulad ng pagpapakitang gilas ng mga Duterte na dahil sa ginawa nila sa Davao City na nagmula sa isang pangkaraniwang syudad ng Pilipinas, hindi po kasama sa top 10. Naging top 10 po nung hinawakan ng mga Duterte. Mula po sa yung mga Duterte po, umupo po dyan, lagana po ang krimen, lagana po ang droga, lagana po ang insurgency. Dito po sa Naga City, nung umupo po si Leni Robredo, lagana po ang droga. Pero ang ginawa po ng mga Duterte, naging drug-free, hindi naman matatawag na drug-free, no? Pero talagang nalutas nila. Ang tanungin nyo po tungkol sa mga lugar-lugar, yung mga taga Davao mismo. Siyempre, pag tatanungin mo yung mga taga Maynila, oy, maraming salamat dito po sa nagbigay sa atin ng masayang regalo. Ayan, no? Asa na ba yun? Sino ba yung nagbigay? Ayan. Si Nenita Aragon. Maraming salamat sa binigay mong regalo, Nenita. Okay. Ito pong si Leni Robredo ngayon, taliwas po sa ginawa ng mga Duterte na nilinis nila yung Davao. Ito po, wala pong kakayahan maglinis ng Naga City. Ibinintang pa sa Pangulo. Ibig mo sabihin, isang syudad, problema sa isang syudad, isisisi mo sa presidente. Ngayon lang po ako nakarinig na mayor ng isang syudad na ang sinisi ng problema niya, problema niya po sa syudad niya. Mayor po siya. Hindi po siya barangay captain, hindi po siya businessman. Mayor ka ng syudad mo. Tapos sisisihin mo, wala kang gagawin, sisisihin mo yung presidente 4 years ago kung bakit may problema ka sa syudad mo. Expect nyo po, mas worse pa yan. Dito sa pamumuno ni BBM, si BBM, si BBM po, presidente na nung nalaman natin ang ugali. Kasi hindi naman natin naging governor yan. Si BBM, naging governor po ng Ilocos. Wala po tayong ideya dyan. Yung mga senador naman, ibang-iba po yung mga senador. Senador po, dun lang sila sa Senate. No? Hindi naman remarkable yan nung naging senador yan. Hindi naman katulad yan nila Joker Arroyo, nila Chopisto Gingona, nila Drilon na sumasabak sa debate. Wala rin naman po. No? Nagka-ideya lang tayo sa pamumuno ni BBM na ang tangi palang kayang gawin ay manisi ng dating presidente. Ika-4 na taon na ni BBM naninisi pa ng dating presidente. Malalato si Leni. Syudad pa lang ang hinahawakan. Hindi na kaya. Maliit lang na syudad. Hindi pa po probinsya. Hindi pa po probinsya pinag-uusapan natin. Syudad pa lang. Syudad pa lang ng Pilipinas. Isang syudad pa lang. Sinisisi na yung dating Pangulo. Hindi yung Pangulo ngayon, yung dating Pangulo 4 years ago na nakakulong. Tindi. Kaya po pag naging presidente yan, wala pong gagawin yan kundi sisihin si Marcos at si Duterte. O sisihin pa si Pinoy pa. Lahat ng presidente sisisihin yan. Ganyan po ang patunay na wala pong katuturan yan pag naging pinuno. Yang Leni Robredo nyo, mga dilawan. Nakakaawa ang Pilipinas lalo. Mayor pa lang, sinisisi na yung presidente. Paano pag naging presidente yan? Mas malawak po ang responsibilidad,
Mas malawak po. Yeah, kakikitaan nyo na. Kung nadadala tayo ngayon kay Marcos, no? Kung sa tingin po natin palpak dahil wala nang ginawa kundi isisi sa nagdaang Pangulo, mas malala po to. Mayor pa lang wala nang kayang gawin kundi isisi sa dating Pangulo. Mayor ka, ang sinisisi mo dating Pangulo. Puta, importante. Napaka-importante mo naman tao. Ano yan? Hands-on dyan ng ano? Mag-hands-on dyan si Duterte sa Naga City? Grabe ka. Okay. So, punta po tayo. May part 5 na ba? Archimedes, may part 5 na kasi naipalabas ko na yung part 4 eh. Hindi pa tayo, wala pa tayo sa main topic, Jorenda, pwede ka pa makinig. Pasakalye pa lang to lahat. Yun na yun. Halimbawa po, naging presidente yan. Hindi natin, lumala to. Yung flood control, halimbawa, bumaha. Yung flood control niya, problema pa ni Marcos at ni Duterte yan eh. Pag may problema ng korupsyon, problema pa yan ni Marcos at Duterte. Yung korupsyon na yan, meron ng korupsyon kay Duterte. Lumala pa kay Marcos. Ano magagawa ko? Yan lang po sasabihin bilang presidente niya. Naku po, wag na wag po ninyong subukan na gawing presidente yan. Kawawa lang ang Pilipinas. Sa bagay, hindi naman po tayo natatakot. Hindi naman po tayo natatakot na tayo po ay matatalo ni Leni Robredo o kahit sino mang dilawan. Hindi po nila matatakot hindi po tayo dapat matakot na matatalo nila si BP Sara. Okay. Bilyonaryo Channel, President Ferdinand Bongbong Marcos allegedly snapped up a luxury home in Forbes Park, not to live in it but to use it as cash warehouse for billions in kickbacks. Grabe, no? Ito po pinakamalupit na revelasyon. Alam niyo po, ang pinakamurang bahay po diyan sa Forbes Park. Alam niyo po kung magkano? Tanong niyo po sa akin. Ang pinakamurang bahay po diyan sa Forbes Park, patay. Nabura ko yan. Nabura ko yung live ko sa YouTube. Teka lang muna. Yung mga taga-YouTube, saglit lang. Nabura ko yata kayo. Hanapin ko uli kayo. Na-ex ko eh. Ayun, buhay pa. Buhay pa ba? Okay. Alam niyo po, ang pinakamura pong bahay dyan sa Forbes Park ay 1 billion mahigit. Yun na po pinakamura. 1 billion. No? Ang ginawa po, ayon po kay Saldico, bumili po si BBM ng isang luxury. Yun po pinakamura. Ibig sabihin, ito mahigit 1 billion ng bahay na binili ni BBM. Para lang po lalagyan di umano ng mga katkong ni BBM ayon kay Saldico. Grabe, no? Ngayon, paano po ipagtatanggol yan ng mga makamarkos? Paano po yung pinagtatanggol ng pangunahing tagapagtanggol ngayon? Uy, si Auntie Claire, hindi ko na nakikita. Ano na nangyari? Pangalawang araw na walang Auntie Claire. Maraming salamat kay Imelda Sanggalang na nagbigay sa atin ng $10. Thank you very much din kay Jopi na nagbigay sa atin ng rose. Yan. Magpa-rose lang po kayo. 4 na rose pang kailangan natin para po maging masaya tayo. 4 na rose. Ayan. 4 na rose lang. Mura lang yata rose eh. Akalain nyo? 100. Ayan. Thank you very much kay Ashley na nagbigay rin ng isa pang rose. So, 2 na po ang rose natin. Gawin nyo naman pong gawin nyo asil pala, asil. Gawin nyo naman 5 para medyo may nahihita tayo. Kay Banji, thank you very much sa 1 rose. Ayan. At kay Esme, Jenny, bumaha po ng rose bigla. Ayan. Thank you very much sa mga pa-rose nyo. Ayan.
Maraming salamat kay Ean. Yan, madali palang kausap tong mga taga TikTok. Okay. So sa madaling salita, paano po to sinasagot ni BBM? Alam niyo po, nagulat ako kay Toby Chanko. Ngayon lang po, kapapasok lang nito. Bali, ano to eh? Kailan ba to? Ilang oras pa lang. Ay, 11 hours. So, kagahapon po to lumabas. Ang sinabi po ni Toby Chanko sa sagasang press conference. Thank you very much kay Jopi. Yan, ang dami na pong nagpabulaklak bigla. Maraming salamat po sa mga nagpabulaklak kay Wendy, Jopi, Jenny Nieto. At kay Jopi, nako may pa ano pa, JCC. O si Jopi may pa pusa pa. Okay, pakinggan po natin ha. Ito pong sinabi ni Toby Chanko. Importante po 'tong mapakinggan natin kasi malalaman po natin kung nilaglag na po ba ni BBM ng tuluyan itong kanyang sandpits na si Saldico. Si Martin Romualdez. Iyan. Uy, si Jopi, may pa finger heart pa. Maraming salamat po sa tuloy-tuloy na Pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilabang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ano ko lang po dito sa mga taga TikTok na, hindi, tanggalin ko na lang to para mapakinggan natin lahat. Ulitin lang. Pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilabang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement nung nung November 24. Tsaka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera kinukuha niya. Pero yan yung opening statement niya. Yan yung unang-una sinabi niya na hindi ko dinidisclose kasi sabi ko napaka sakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, ang unang isip ko, ulitin ko, papagalitan mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito? So yun. So kaya kaharap siya, sinermonan ni BBM si Martin Romualdez. Martin, ilan pa bang bahay sa Forbes Park? Ilan pang eroplano? Ilan pang Ferrari? Ilan pang caviar ang gusto nyong kainin ni Saldico? Lahat na lang ng pera kinukuha nyo. Okay. So malinaw po rito na sa unang bahagi po ng sinasabi nito ni Toby Chanko, kaya niya po hindi daw yan nilalabas noon ay dahil nahihiya po siya. Dahil pinagalitan po ni BBM ang amo niya na si Martin Romualdez. Kasi congressman to si Chanko eh. So amo niya po si Martin Romualdez. Teka lang, kulang kayo lahat. Kulang po kayo lahat. Maniniwala lang ako kung may evidence siya sa salita talaga yan ni BBM. Alam mo, wala pang ang nakakatawa. Pabor to kay BBM. Binabanata nyo si Chanko, pabor nga kay BBM yung sinasabi niya. Ano ba naman mga utak to mga fans ni BBM? Pabor nga to kay BBM eh. Nililigtas nga ni Chanko si BBM. Ano ba naman kayo? Bing, thank you very much sa 99 pesos na pangkape. Yan. At saka kay Erickson and 7U. Thank you very much sa Canadian dollars na pangkape. Okay. Ang gustong sabihin ni Chanko,
talagang galit si BBM sa pagnanakaw ni Martin Romualdez at saka ni Saldico. Walang duda. Nasaksihan daw niya mismo, pinagalitan sa harap niya. Ang sabi, gaano ba kayo kaswapang? O hindi po, ako na lang yung swapang. Gaano ba karaming bahay ang kailangan yung bilhin sa Forbes Park? Gaano karaming eroplano at Ferrari ang gusto nyong bilhin? Gaano karaming kabyar ang gusto nyong laklakin? Labalasan ng kabyar na yan. Putya, pag natikman ko yan at hindi masarap. Meron po kasing pagkain ng mga mayayaman na hindi naman talaga masarap eh. Pero dahil parang sabi nila exclusive lang sa ating lahat eh. Kinakailangan nating mapakinggan. Hello, hello. Ayan. Ituloy ko lang po yung pakikinig dito kay Toby Chanko. Makikita mo, puro sabi, di ba? Sabi ni Pangulo. And ang daming instances na kahit dito sa Congress, palagi niya, kaya minsan nagtatalo kami, because sinasabi niya, pag nag-uutos siya, hindi ko naman ito gagawin kung walang utos sa taas eh. Ako naman, ang sinasagot ko nun, kaya hindi kami nagkakasundo sometimes in the past, di ba? Ito po ang revelasyon ni Toby Chanko. Ang lagi kasing sinasabi ni Martin, ito sabi ng Pangulo. So ang pinalalabas ngayon ni Saldico, ito talaga lahat, no? Ay Saldico, ang pinalalabas ni Toby Chanko, ito talaga lahat. Yung sinasabi ni Saldico, maaring hindi naman nakausap ni Saldico itong si BBM through Martin Romualdez. Kaya ang pinalalabas nito ni Toby Chanko, hindi umubra yung sinabi. Nakita nyo yung pattern na unang lumabas si Ping Lacson, nililigtas niya si BBM mula po dito. Ang sinasabi ni Ping Lacson, totoo yung insertion kasi may hawak na ebidensya sa mga nagsasabi pong wala pa ring ebidensya itong si Saldico. Ano pa bang ebidensya ang gusto ninyo? Sinabi niyang may 100 billion insertion. Pinakita niya mismo anong insertion yung pinaggamitan ng 100 billion. Wala pa rin kayong ebidensya? Sasabihin niyo wala pa rin ebidensya? Pinakita na lahat. Sinabi ni Gutesa, mali-mali ang pera yung diniliver namin. Pinakita na. Sabi ko noon, sinong tangang tao ang magpipicture ng mga maleta? Sinong tangang tao magbibideo? Pinakita na po ni Saldico yung mali-maleta na sinasabi ni Gutesa. Wala pa ring ebidensya sa tingin ninyo? Ngayon, ang sinasabi lang ni Meski si Lacson, sinabi niya na totoo yung sinabi ni Saldico, pero hindi yan napunta kay BBM. Napunta yan sa dalawang Yusek. Si Yusek Bersamin, tsaka yung Yusek, ano na nga yan? Nakalimutan ko, Tregir, ang pangalan nun. O, yun. Yusek ngayon ng DepEd. Hindi umubra sa tao. Sabi, sinong tangang maniniwala na kayang gamitin ng dalawang Yusek si BBM? Kaya ito, bagong script na naman. Inililigtas ni Toby Chanko si BBM, nilalaglag niya na ng tuluyan. Nilalaglag na nilang tuluyan si Martin Romualdez. Ito po, mas kapani-paniwala. Kasi ang sinasabi ni Toby Chanko, ginagamit ni Martin yung pangalan nito ni BBM. Lagi niya sinasabi para to kay BBM. Sabi ni BBM, ayon kay BBM, utos ni BBM. Pero hindi naman nanggagaling pala raw kay BBM kasi galit na galit daw si BBM. Kaya ako nagsasabi ng daw, sabi to ni Toby Chanko. Nilalatag ko po sa inyo. Ganito dapat naglalatag yung mga lintik na mga reporter at mga taga-media. Kami, bias kami, pero sila mas bias. Ito po, ganito po dapat nilalatag yan. Ayon kay Toby Chanko, si Martin lahat yan.
Ginagamit niya lang yung Pangulo. Mas kapani-paniwala to. At yan po ang tatanggapin. Tatanggapin na po yan ng mga dilawan, kakamping, etc. Kasi, at saka ng simbahan. Sabihin nila, yan, okay na sa amin yan si Martin Romualdez. Talo-talo na yan. Pero tayo syempre hindi. Diba? Kaya lang may katukwiran eh. Hindi niya pinabubulaanan yung sinasabi ni Saldico. Parang pinatototohanan pa nga eh. Pinatototohanan pa nito ni Toby Chanco yung sinasabi ni Saldico. Ang sinasabi niya lang, walang kinalaman ng Pangulo dahil ang gumagamit lang sa Pangulo ay itong si Martin Romualdez. Very vocal kasi ako dyan eh. So hindi pa rin credible yung mga sinasabi. Di ba puro sabi. Kaya nga hanggang kay ang kausap niya si Martin eh, di ba? So kaya nga Mr. President, hanggang kay Martin, wala nang wala nang duda eh na talagang sila ni Saldi. Okay, next. Ang hindi na, okay, at least tugma na nag-uusap sila ni Alcantara, di ba? Hindi na made-deny. Ang titingnan na lang doon, sino ba nag-offer? Ang sabi ni Saldi, si Alcantara daw nag-offer. Ang sabi naman ni Alcantara, si Saldi pumunta sa kanya. Pero assuming Alcantara offered 20% o 25% for a project. Alam mo naman mali yun, bakit mo naman gagawin? So tama na nag-uusap si Alcantara at si Saldico. Tama yung 25%, 20 to 25%. Tama lahat eh. Ang pinabubulaan lang nila yung involvement ni BBM. Pwede nga ang involvement lang hanggang kay Martin Romualdez. Alam nyo po, Toby Chanco, kung noon mo pa sinabi yan, kung noon nyo pa tinabla si Martin Romualdez, kung noon nyo pa nilaglag si Martin Romualdez, bago magsalita si Amy, bago magsalita si Saldico, tatanggapin na ng mga tao yan eh. Na ang mga, kasi hanggang dyan lang din yung alam ni BP Sara eh. Ang may control ng budget si Saldi at si Martin Romualdez eh. Hindi rin naman kami naniniwala kay Saldi. Naniniwala kami sa lahat ng sinasabi ni Saldi maliban sa isa. Ang hindi namin pinaniniwalaan sa sinasabi ni Saldi na siya ay hindi siya kumita. Walang napunta sa kanya sa mali-maletang pera. Imposible yun. 'Di ba? Naniniwala kami sa iyo, Toby Chanco, na hanggang kay Martin pasok 'yan. Si Martin tsaka si Saldico nilalaglag nyo. Ang gusto mo lang palabasin, baka naman si Martin lang yung nagsasabi na pangulo ng pangulo. Baka naman hindi talaga kasali si BBM. O yun po ang mahirap pang paniwalaan sa kasalukuyan. 'Di ba? Yun yung problema sa inyong lahat eh. Ngayon, kung patototohanan mo yung sinasabi ni Amy, yung sinasabi nito ni na addictos ba si BBM? Malamang hindi mo sabihin niya. Kaya marami pa rin katanungan sa iyo, Toby Chanco. Bakit ngayon mo lang na nilalaglag nyo si Martin Romualdez? Kasi hulugan yung paglalaglag nyo eh. 'Di ba? Nung hindi pa po naapektuhan yung pwede pang saluin si Saldico, sinasalo nyo pa. Hanggang sa mga engineer lang, hanggang sa kay Diskaya lang. Diskaya tsaka mga engineer lang ng Bulacan na may kasalanan. Nung hindi nyo na kayang salagin si Saldico, hanggang kay Saldico lang. Si Saldico na yung main pangunahing mastermind. Hindi po naniniwala yung mga tao na hanggang kay Saldico lang. Hindi nyo pa rin masalo na hanggang kay Saldico. Ngayon, gusto nyo nang ilaglag si Martin Romualdez para masalag lang. Ang hinihintay namin, mananatili bang tahimik si Martin Romualdez? Hahayaan niya na lang na malakas naman siya kaya na hindi siya ilalaglag? Ito po. Yung paglalabas ng ICI, ang basa ko diyan ganito eh. Nung sinabi ng ICI na wala pong kasalanan, not guilty si Romualdez,
Babasahin nila yan kung magwawala yung tao. Kung magwawala po yung tao sa pagsasabi ng ICI na not guilty si Romualdez, gagawa ng paraan yung ombudsman para makasuhan si Martin Romualdez. Wala pa pong kaso si Martin Romualdez eh. Para maapis po yung galit ng mga tao. Ang problema ng gobyerno natin, hindi po matatag yung hindi matatag yung mga programa nila at proyekto nila. Anti-graft and corruption, yung mastermind depende. Pag hindi pumapalag, pag nasolve na sila kay Saldico, okay na si Saldico. Pero hindi nasolve eh. Kinakailangan nilang ilaglag si Martin eh. Ang iniintay ko, yung reaction ni Martin Romualdez. Ilalaglag niya rin ba yung pinsan niya? Damay-damay na lang? O papayag siya na hanggang kanya lang? Papayag siya na yung pinaka-mastermind ng lahat? Yan ang aabangan natin sa susunod na kabanata.